maikakailang marami pa rin sa mga nasalanta ng Super Bagyong Yolanda ang hanggang ngayon nagugutom at naghihintay ng tulong. Kaya ganoon na lang ang pagkadismaya ni Interior Secretary Mar Rojas nang madiskubre na sa ilang bayan sa Leyte, gaya ng Dulag, nakatenga lang ang mga relief goods. Ang sabi naman ng mga lokal na opisyal sa Dulag, hindi nila iniimbak ang mga relief goods. Ang problema raw ay hindi nila agad may pamahagi ang mga relief goods dahil kulang sila sa mga sasakyan at sa krudo. Mula sa lungsod ng Tacloban, nakatutok live si Julius Segovia. Julius. Mel, Mike, sa pag-ikot nga ng mga opisyal dito sa ilang bayan sa Leyte, nakita nga nila may mga nakaimbak na ilang relief goods na hindi pa rin nga naipapamahagi sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Kaya naman agad na nila itong pinasisiyasat. Dito sa bayan ng Dulag, nakita ang sako-sakong bigas at mga relief goods na nakatiwangwang lang sa warehouse ng munisipyo. Nadismaya si DILG Secretary Mar Rojas. Nakita natin yung obserbasyon na gabundok ang mga relief goods dun sa munisipyo. No? Kawawang-kawawa yung mga kababayan natin, walang makain, walang relief, at kailangan maramdaman nila yung kalinga mula sa kanilang pamahalaan. Baka may mga dahilan talaga at baka kailangan talagang tulungan namin sila para nang sa ganun, magawa nila yung kanilang kinakailangan gawin. At yun ang ginagawa namin ngayon. Nagpapadala kami ng tao, kausapin sila at tanungin anong kailangan para ma-move out yon. Binalikan namin ang bayan ng Dulag. Giit ng sangguniang bayan, hindi sila nag-iimbak ng relief goods. We tried to explain na, sir, dalawa lang yung delivery trucks namin. Kasi nga, kulang na sa diesel. We still have 2 or 3 more vehicles here. Kaya kaso nga, kulang na sa diesel o gasolina. Hindi na siya makatakbo. Pero hindi siya nakinig. Tanggap man ni Rojas ang paliwanag ng mga lokal na opisyal, kailangan pa rin daw itong imbestigahan. Alamin natin ito, imbestigahan natin ito. Talagang sana walang bahid ng politika ito, sana walang bahid ng pananampalataya ito. Walang politika. Mga kapitan ko o hindi, binibigyan talaga. Nagkataon lang na bago lang nakarating yung relief goods. Hindi naman tayo pwede na pag binaba yung relief goods, kinakain ka agad ng mga kapitan. Ina-assess muna namin kasi yung mga relief goods, ang laman hindi puro pareho. Ayon sa Task Force Yolanda, papunta na sila sa recovery stage sa mga probinsyang sinalanta ng Super Typhoon. Pagkatapos nito, sisimula naman na raw ang reconstruction phase na ipinaubaya naman ng DILG sa Office of the Civil Defense. OCD ang bubuo ng plano ng reconstruction phase na isusumite sa NDRRMC na siya namang tutukoy kung anong ahensya ng gobyerno ang may sakop sa mga pangangailangan. Sa Memorandum Circular 57 naman na inisyu ni Pangulong Aquino, hinikayat niya ang mga kawani ng pamahalaan na tumulong sa relief at rehabilitation efforts. Pero si Nanay Adela, hindi alam kung paanong babangon sa trahedya. Kulang sa anak ko kung paano kami magbubuhay ulit, baka tayo ng bahay. Sa bayan ng Tolosa, ang imaheng ito ang nagsisilbing inspirasyon ng mga residente para muling bumangon. Sa gitna ng trahedya, nang ibabaw pa rin ang kabayanihan. Gaya ni Biboy na nagsalba ng isang mag-anak na hindi raw marunong lumangoy. Sabi ko, Diyos, kung nandito ka lang sa lupa, hinakap na kita. Oo. Kung mayroon manihingi ng tulong, ulitin ko rin. Ay, ikaw naman makakakita ka ng tao na lulunod kung kaya, kung marunong kang lumangoy, lalangoyin mo. Mike, alas 4 kaninang hapon nang dumaong naman dito sa pier ang Roro vessel na naglalaman ng 300,000 na food packs na ipapamahagi pa rin yan sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Kasabay nga nito ay may mga construction materials din naman na dumaong mula sa Cebu para naman sa mga apektadong residente ng Eastern Samar. Atin muna Mike, ang latest mula pa rin dito sa Tacloban City. Balik sa'yo. Maraming salamat, Julius Segovia.